Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako nga pala ang inyong Kuya Rons at muli ko na naman pong ihahatid sa inyo ang ikatlong kabanata ng ating bagong kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Narito na at muling nagbabalik ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Nakalipas ang ilang minuto at natapos na nga sa pagbihis nitong si Lito. At doon ay lumabas na nga siya sa kanyang kwarto upang maglinis na ito sa apartment. At dahil mag-aalas 5 na nga ng hapon. Samantala, si Zack naman sa mga oras na yon ay nasa labas naman ng kanyang kwarto at nakaupo ito habang nagsisigarilyo. At nakita nga nito si Lito na nag-uumpisa ng maglinis. Ngunit parang nahihiya nga ito sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay hindi naman makatitig at nakaduko lamang itong si Lito. Humingi naman ng tawad ni Zack sa kanya at sinabing hindi nga nito sinasadya na makita at napasilip kay Lito. Kaya naman sinabi nitong kalimutan na lamang nila ang nangyari. Nang mga sandaling iyon ay nagpasalamat naman itong si Lito dahil hindi nga ito naging problema sa kanya. At ngumiti na lamang siya habang nagpapatuloy sa paglilinis at medyo hindi na nga ito nahihiya pa kay Zack. Habang si Zack naman ay nagbiro pa kay Lito at sinabing sa susunod nga na malibugan ito ay tatawagin nga siya upang tutulungan nga itong si Lito sa paglalaro nito. Hindi naman nakakibo si Lito at ngumiti na lamang ito kay Zack. Ngunit napapaisip ito sa pabirong sinabi ni Zack sa kanya. At doon nga ay parang nararamdaman na niya na hindi straight na lalaki si Zack. Hanggang sa natapos na si Lito sa kanyang paglilinis at si Zack naman ay pumasok na muna sa loob upang magluto. Sumapit na nga ang gabi at mag-aalas 10 na nga, ngunit medyo nahihirapan sa pagtulog itong si Zack. Kaya tumambay na lang muna ito sa labas ng kanyang kwarto. Habang si Lito naman ay nasa loob na ng bahay at maagang nagpahinga dahil sobrang napagod nga ito sa araw na yon. Kinabukasan ay maagang nagising nga itong si Lito at bumangon na nga ito upang maghilamos. At pagkatapos ay lumabas na nito ng kanyang kwarto upang mag-workout. Nakagawian naman ni Lito na mag-workout tuwing umaga upang maalagaan nga nito ang kanyang magandang pangangatawan. At mahilig din itong magbuhat ng mabibigat na bagay dahil hindi nga ito nakakapunta ng gym. Halos umabot ng 30 minuto itong nag-workout hanggang sa matapos nga ito at nagpahinga muna siya. Ilang sandali pa ay may isang babae naman ang biglang lumapit sa kanya. At nagpakilala nga ito at sinabi ang kanyang pangalan kay Lito na siya nga si Vivian, 39 years old, medyo mataba at may pagkakomedyante at palakaibigan din ito. Isa rin siya sa mga nangungupahan sa apartment.
Bagamat pala kaibigan itong si Vivian, ay medyo may pagkamalandi din ito kung kumilos, lalo na sa mga lalaki dahil nasa abroad nga ang asawa niya, kaya malaya itong gawin ang kanyang gusto. Nang mga oras na iyon ay napansin nga niyang nagwo-workout itong si Lito at sobrang hinahangaan nga niya ito dahil sa angkin nitong kagwapuhan at kamatsuhan. Kakaiba nga ang nararamdaman ni Vivian sa mga oras na yon at parang nilalandi nga nito si Lito. Sabay sabing habang nag-workout si Lito ay napansin nga niya ang angking kagwapuhan at kamatsuhan ni Lito. At di rin naman ito nakatiis na hawakan ang mga muscle ni Lito at napapakagat din nito sa kanyang labi na tila ba'y gusto nitong kainin si Lito sa mga oras na yon. Habang si Lito naman ay medyo napapansin na ang ginagawang kalandian ni Vivian sa kanya at napapangiti na lamang ito habang pinipigilan ang kanyang sarili na hindi makaramdam ng pag-iinit sa umagang iyon. Patuloy pa rin si Vivian sa pang-aakit kay Lito hanggang sa minamasahe na nga niya ang katawan nito at ginagalingan ang bawat hagod ng kanyang kamay, kaya naman medyo nakakaramdam na ng kakaibang sarap itong si Lito. Samantala, hindi na nga napigilan ni Vivian at sinabi nito na pumasok nga sila sa kwarto niya upang doon ay maipagpatuloy nga nito ang pagmasahe sa katawan ni Lito na sa mga oras na yon ay nag-iinit. Subalit ng mga sandaling iyon ay nagising naman ni Zack at nakita nga nito na parang kakaiba ang ginagawa ng babae kay Lito. At habang papatayo na silang dalawa ay saktong lumabas nga ng kwarto itong si Zack. Dahil napansin nga ni Zack na parang may binabalak nga ang babae kay Lito, kaya lumabas ito at tinawag si Lito at nilapitan niya ang dalawa na siya namang ikinagkulat nila. Napigilan nga ni Zack ang dalawa at hindi na nga natuloy si Vivian sa balak nito kay Lito at umupo na lamang ito at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanilang dalawa. Muntik na ngang mahulog si Lito sa pang-aakit ni Vivian na sa mga oras na yon ay unti-unti nang nabubuhay ang natutulog nitong kargada. Ngunit dahil nga kay Zack ay hindi nga ito natuloy. Nagpatuloy nga ang kanilang pag-uusap sa labas ng mga sandaling iyon at si Vivian naman ay medyo naiinip na kaya hindi na nga nito itinuloy ang kanyang balak kay Lito. Humaba nga ang naging pag-uusap nilang tatlo at doon ay nakilala nga nila ang isa't isa at medyo ginanahan na ni Vivian sa pakikipag-usap dahil nakukuha naman ni Zack ang loob nito. Hanggang sa nagbibiruan na nga sila at dahil sa may pagkakomedyante nga itong si Vivian ay napapatawa din ito si Zack at si Lito. Simula noon ay naging close na nga sila. Lumipas ang ilang araw at nagiging mabuting magkaibigan na ni Zack at Vivian at doon ay nakakapagbiro na sila sa isa't isa. At dahil medyo komportable na nga nila ay nakakapagsabi na ng problema si Vivian kay Zack. Habang si Zack naman ay naiintindihan na si Vivian kung bakit
Ganoon nga ito sa mga lalaki dahil malayo nga ito sa kanyang asawa at hindi nga ito nadidiligan palagi. At dahil nga nagiging malapit na nga sila sa isa't isa, kaya sinabi naman ni Zack ang tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na ang pagkatao nito na hindi nga siya straight na lalaki. At dito nga'y nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ito po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.